Kakasuhan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard na naiulat na magkasunod na bumangga at nakapinsala sa dalawang barko sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, nangangalap na ang Philippine Coast Guard ng mga ebidensyang magpapatunay sa panibagong insidente ng pambubuli ng Chinese Coast Guard sa PCG. Detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Ali, hindi na lamang hahangga sa paghahain ng diplomatic protest ang gagawing aksyon ng gobyerno, kundi maging ang pagsasampa ng kaso laban sa Chinese Coast Guard. Mentioned earlier, the President has... Inihayag ni Presidential Assistant on Maritime Concerns Secretary Andres Centino ang pagsasampa ng kaso laban sa Chinese Coast Guard sa isinagawang press briefing sa Malacanang. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng umano'y illegal and dangerous maneuvering at sadyang panghaharas ng CCG na nagdulot ng pinsala sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng regular and routine logistics mission sa bahagi ng Escoda Shoal noong August 19, 2024. Well, I would suppose that there are United Nations bodies. Muli namang kinumpirma ng bagong talagang tagapagsalita ng National Maritime Council na si Vice Admiral Alexander Lopez ang planong paghahain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs. One of those options that we are considering, as you all know, in any activities naman in the past, our Department of Foreign Affairs would probably file a diplomatic protest or not verbal, and this is seriously being studied by the Department of Foreign Affairs. Nanindigan naman ng NMC na hindi binangga ng PCG ang barko ng China. Actually, the Philippine Coast Guard is just gathering all the evidence, all the pieces of evidence that would debunk the claim of China. And even, di ba, nakita nyo, they showed a video. Parang the intent of that is to tell the world na, oh, kita mo, kami ang binangga ng China, ng Philippines rather. But again, we'll just wait for all the documents, pictures and videos that the Philippine Coast Guard will release, maybe later on, showing otherwise. And it's just a matter of, ang problema kasi, what the Coast Guard vessels at the ground, the lies that their assets on the ground are issuing, pagdating sa taas, kine-carry. Kung titignan nyo, it's this whole halos parehong words, parehong statement. Ali, wala namang impormasyon ng National Maritime Council kung may inaayos na meeting sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Ali? Oo. Eden, ang tanong ko nga, dahil binabaliktad tayo ng China at meron silang sinasabing patunay, ebidensya, na tayo ang nambangga, ang Philippine Coast Guard ang nambangga ng Chinese Coast Guard. Meron ba tayong pinanghahawakan din naman na ebidensya na para patunayan na ang Philippine Coast Guard ang binangga? Ali, yan nga yung sinasabi kanina ni Vice Admiral Lopez na ginakalap na yung mga ebidensya na magpapatunay na hindi ang barko ng Pilipinas ang bumangga sa CCG. At meron din silang sinasabing testigo na magpapatunay para naman na i-debunk yung claim ng Chinese Coast Guard na ang Pilipinas nga o yung ating Philippine Coast Guard ang bumangga sa kanilang barko. Ali? O kung dalawang barko ng Coast Guard na ang nagtamo ng pinsala, ilan lang ba ang ating barko ng Philippine Coast Guard? Ali, wala tayong eksaktong bilang kung ilan yung barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng RORA mission dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Alright, maraming salamat, Eden Santos. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.